Ayan, gusto ko lang bigyan ng comment doon sa isang comment ng isang matandang pangalan ay Sing Navarro. Sabi niya, yan kasi matabil ang bunganga mo. Kaya, ewan ko kung ano pang sinabi, basta ganun ang ano niya. So meaning to say, parang crucify niya ako at ginajudge niya ako na dahil sa matabil daw ang bunganga ko. Alam niyo mga anak, kaya ako nakakapagsalita sa mga comment o kay whatever kung anong issue because I have my right para magsalita. Okay? So kung ano man ang nagiging sakit ng isang tao, it's not because kung ano yung ginawa niya, kundi katulad niyan, kung may sakit ka, of course, saan ba nanggagaling ang sakit? Di ba kung anong kinakain? So ibig sabihin, dahil may nasobrahan kang kinain, na isang dapat na hindi talaga sobra, or kulang ka, katulad ng iron or whatever, kulang ako sa iron. Tapos, pagdating sa ano naman, sa sobra, mahilig kasi ako sa mga cholesterol, matataba, mga ganun. So, wag niyong isisi sa isang tao kung ano yung ginawa niya or whatever, because ang Diyos lang talaga ang dapat mag-judge sa atin. Okay? So, ngayon, kung ano man yung mga nangyayari sa isang tao, that is because of kung ano rin yung pagkukulang mo sa katawan mo. We have to remember, we are the temple of God. Tayo ang pinagbahayan ng Espiritu ng Diyos. Kaya kung minsan, dahil nga sa meron tayong ginagawa na overwhelm na tayo dahil marami tayong kinakain or dahil sobra-sobra tayo ng kinakain ng mga hindi tama o kay mga bagay-bagay na talagang hindi talaga dapat na makokonsume ng isang katawan kasi hindi tayo pare-pareho ng katawan, di ba? Iba-iba kasi yung ating immune system or whatever. Dahil sa kinain natin or whatever, hindi pwedeng isisi sa kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo or whatever. Me, I always become very vocal kung ano yung nakita ko na dapat kong sabihin. It's not because I wanted to hurt somebody. Sometimes, kailangan tapikin mo isang tao. I'm sure na kung sakaling na-hurt siya because bato-bato sa langit, kung anong tamaan ay huwag magagalit. Di ba ganon? Ibig sabihin, guilty kung sakali man na natamaan ng isang tao. Pero kung hindi ka naman natamaan, meaning to say, hindi ka naman yung isang tao na talagang doon na ipukol sa'yo kung ano yung salita na yon. Kaya, huwag tayong magsalita dahil hindi rin natin alam kung anong mangyayari. Kasi alam ko na ginagamit ako ng Diyos in order to show you guys na talagang it gives you some lesson, di ba? Kaya nga niya ako, pinapalagay sa ganitong sitwasyon ngayon because ginagamit niya ako as an example. Kasi hindi ko naman makikita, hindi mo naman masasabi talaga ay isang bagay hanggat hindi naranasan ng isang tao. Di ba? I'd rather use my own experiences instead na experience ng ibang tao. Kasi kung ako, pag nagsalita ako, ibinabase ko kung ano experience ko, ibinabase ko kung ano yung nangyari sa akin. Kaya kung yun ang kinakailangan talaga na ipasaklap sa akin, ipadama ng Lord sa akin, para alam ko kung anong sasabihin sa inyo, para at least ma-warningan din yung mga ibang tao, kaya yun ang nangyayari. Pero I am sure na mawawala rin ito. Hindi ito darating yung panahon na talaga maging cancerous na o kay magiging bukol na talagang katulad ng tawag ng mga iba't ibang mga cancer o kaya cyst o kaya ano pa yung mga iba talaga, 'di ba? Huwag tayong maghusga sa isang tao. Instead, sana na pakinggan natin kasi ang katulad ni Ate Gay, kami yung mga tao na talagang nagbibigay din ng lesson sa inyo eh. Kasi kung walang nangyayari katulad niyan, kung hindi rin nangyari kay Ate Gay, hindi ko rin malalaman talaga na seryoso na pala to. Pero I'm so glad na after going to the hospital, hindi naman pala serious. It's just an infection na talagang kinakailangan ng kasi sa pagkain natin, kung minsan, di ba, may glands tayo na medyo kung minsan nilalabanan din dahil sa immune system natin, yun yung nilalabanan. Pero sabi nga ng doktor mismo, kinapakapa niyang ganun-ganyan, wala naman daw talaga siyang talagang makita talaga doon sa kasi ako sinitiskan ako talagang ipinasok talaga ako sa isang akala mo nasa morgue ka. Akala ko nasa 'di ba, yung pinasok ako talaga sa ganito pala ang feeling, ganun, yung parang mapapaihi ka, parang yung feeling talaga na the whole body ay talagang mararamdaman mo talaga na ini-scan ka, ganun ganyan, which is
sinabihan naman ako na maging ganun daw ang maging feeling. So, I was really aware of it. Kaya hindi ako nagtaka kung bakit ganun ang feeling. Sabi ko, ganito na ba ang feeling talaga pag ikaw ay ano na? Diba sabi ko, parang mapupunta ka na sa ibang level of your life, sa ibang ano na, ganun. Pero, I'm so glad na pag na dumating yung doktor, wala naman daw silang nakita na na seryoso or whatever, pero dahil nga sa may bukol, talagang kinapakapa naman ganun, sinabi naman na talagang it will take at least 10 days medication. Yun yun. Binigyan ako ng reseta para at least makakuha ako ng dalawang klaseng antibiotics. Isa yung capsule, tapos yung isa naman ay mga tabletes naman. So yun, I'm gonna take yung capsule mga 4 times a day, tapos yung tablets naman twice a day, ganun. So, I'm gonna take my medications for 10 days, and then after that, stop ko na. Ganun lang yun. So, ginamit ako ng Lord in order to show you guys na kailangan gisingin din kayo pagdating sa kung ano yung kinakain niyo. Kaya, yung sinasabi nila na si Ate Gay, dapat hindi sa kanya napunta yung maano, kundi kay Vice Ganda na lang, o kaya kung sino pa yung sinabi talaga nila na dapat si ganito na lang ang nabigyan ng sakit na ganun ganyan. Huwag naman. Huwag ganun, di ba? Hindi mo alam na magbubumerang kung anong sinabi mo. Hindi mo alam, katulad na yung ewan ko anong pangalan niya ulit, yung matandang yon, sa tanda mong iyan, dapat mangilabot ka kung anong pinagsasabi mo. Diba? Huwag mong isisi. At meron din isang kapatid or kapilyedo ko pa nga, padala siya sa akin ng video, parang sinisentensyahan na niya ako, parang ginudge na niya ako na dahil daw sa sa ugali ko or dahil sa ginagawa ko sa kapwa ko tao. Said, my God, wala akong ginawa kundi tumulong, 'di ba? Ngayon, kung nakapagsalita man ako ng mga bagay-bagay, because that is my own natural right to speak, para at least may bigay ko rin ko ano yung sarili kong feedback o kayong sarili kong, hindi naman yung judgment, kundi sarili kong opinion. Ganun lang yun. Kaya, wag tayong bilang mensahe ng Lord sa akin na pinili niya ako in order to become His voice, well, this is it right now. Para pagsabihan kayo na instead sana na manghusga kayo agad sa isang tao, lalo na sa isang taong may karamdaman, dapat tingnan ninyo, bakit kaya, saan kaya ito nagkulang, saan kaya ito nagkamali. At inaamin ko, nagkamali ako because yung mga kinakain ko. Nagkakamali ako because of yung sobrang daming kinakain ko, o kaya kulang ng ibang mga bagay-bagay na hindi ko kinakain, mga ganun. May kulang mga ganun. So, kayo na lang mag-research kung bakit ang isang tao nagkakaroon ng swollen face. Wala namang silang sinabi na tumor, cancer, o kaya ibang dyan na mga sakit naman. Wala naman silang sinabi, walang finding na ganun, kundi swollen face lang. Yun ang nakalagay sa aking diagnosis, swollen face. So, yun lang. Nagkaroon lang talaga ng konting infection, which is madadalayan ng 10 days. So, wag kayong biglang manghusga. Wag kayong biglang dahil sa filter, dahil sa makeup. Wag naman ganon, 'di ba? O kay dahil sa manok. 'Di ba? Walang kinalaman lahat ng mga 'yan. That's just so stupid for you guys to say that. 'Di ba? Mahiya kayo sa Diyos kung anong pinagsasabi nyo. Ginagamit niya ako, and through my experiences, yun ang ginagamit ko rin para lahat kayo ay magising at para lahat kayo rin ay matapik na katulad ko.